Pinasabog ng Iran ang mga barkong malapit sa Strait of Hormuz. Kabilang sa nadamay ang mga barkong sakay ang mga tripulanteng Pilipino. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Nagliliyab ang oil tanker na yan malapit sa Iraq. Binasabog ng Iranian Army. Nagising ka sa sabog? Oo nga. Sa isa pang video, maririnig na nagising pa ang mga Pilipinong tripulante sa pagsabog. Base sa report, sunod-sunod na oil tanker ang pinasabog sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. 2 sa 3 barko may lulang mga Pilipino. Kinumpirma ito mismo ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 38 Pilipino ang lulan ng pinasabog ng mga barko. Sa kabila niyan, ligtas naman ang mga tripulante. Ayon sa International Seafarers Action Center, bukod sa mga tripulanteng nasa cargo vessel, apektado rin ang mga Pilipinong cruise ship members na stranded sa Gulf. So, conservatively, sasabihin ko mga 1/3 no, almost 7,000 no, mga Pilipino. Kung baka po mahigit pa. Pahirapan din umano ang komunikasyon sa mga barkong intentional na inipit sa Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Persian Gulf. Walang obligatory internet sa mga barko na libre sa mga seafarer. Tapos pag stranded sila, hindi rin sila makatawag. Pangalawa, yung global positioning po, naka-jam yan. Dinajam yan ng US, mga US military. Ditong Miyerkules naman ng gabi, balik bansa na ang 16 na OFWs mula Israel. Sila ang tumawid mula Taba Border Crossing, ang nagkukonekta ng Israel at Egypt para makabiyahe pa Oman. Pagdating sa Oman, doon na sila inilipad pa Pilipinas. Sa kabila ng gyera, may mga Pinoy pa ring nais bumalik sa Middle East. Gaya na lang ni Catalina de Guzman na mula UAE. I can say na second home namin yon, and yung comfort siguro na binibigay ng UAE sa amin, yun yung sigurong pinakamagandang reason kung bakit gustong-gusto namin laging bumabalik sa UAE. Golden Visa holder na si Catalina at kanyang 2 anak. Ibig sabihin, maaari silang manirahan sa UAE ng 5 hanggang 10 taon. Inaantay na lang daw niya na matapos ang pasok sa eskwela ng 2 anak. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, 199 ang repatriation request sa Dubai, habang 68 naman sa Abu Dhabi. Samantala, ang iba't ibang religious organization at migrant advocates tulong-tulong na rin para sa mga apektadong Pinoy sa Middle East. Binuo nila ang Church Task Force for OFW Middle East Support. Isa sa mga target nito ang pagbubukas ng kanilang Church Global Partners bilang shelter at welfare assistance hub sa mga apektadong bansa sa Middle East. Habang ang grupong migrante nanawagan sa gobyerno na magkaroon ng konkretong plano para sa mga apektadong OFW. Umaasa lamang po ang ating gobyerno sa plano ng iba't ibang mga host governments. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.